Ilabas ninyo ang babaeng yan. Hindi ko siya asawa. Isang tagabenta lang siya ng kakanin na nagtatangkang sirain ang selebrasyon ko. Ang boses ni Alonzo ay parang kidlat na bumasag sa aking mundo. Sa harap ng mga kamera, sa harap ng lahat ng matatayog na tao sa Pampanga, itinanggi ako ng lalaking inalayan ko ng 20 taon ng aking buhay. 20 taon akong gumising ng 3:00 ng madaling araw. 20 taon akong nagkayod ng niyog at nagbenta ng kakanin sa palengke para lang mapagtapos siya. At ngayong nasa rurok na siya ng tagumpay, na yung suot na niyang pinakamahal na suit, ang tawag niya sa akin ay basura. Basura. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng mga recipe na nagpayaman sa kanya. Basura. Ang babaeng nagmula sa lupang ninakaw niya para itayo ang kanyang pabrika. Pero mag-ingat ka, Alonzo. Dahil ang kakanin na minaliit mo ay may tamis na hindi mo na matitikman muli. At ang lupang kinatatayuan mo, babawiin ko ang bawat pulgada nito. Saksi ang langit. Sa bawat patak ng pawis ko na naging pundasyon ng kumpanya mo, doon ko rin sisimulan ang iyong pagbagsak. Ito ang kwento ni Ligaya. Ang asawang itinanggi ang ina na tinalikuran, pero ang babaeng hindi kailanman susuko. Ilabas ninyo ang babaeng yan. Hindi ko siya asawa. Isang tagabenta lang siya ng kakanin na nagtatangkang sirain ang selebrasyon ko. Ang boses ni Alonzo ay umalingaw sa buong grand ballroom ng hotel, mas matalas pa sa lamig ng aircon na humahalik sa aking balat. Sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier at sa harap ng mga dambuhalang kamera ng media, tumigil ang mundo ko. Ang bilaw ng biko na hawak ko ang kakanin na espesyal kong niluto simula 3:00 ng madaling araw dahil alam kong ito ang paborito niya ay nanginginig sa aking mga kamay. Tumingin ako kay Alonzo. Ang gwapo niya sa kanyang suot na mamahaling barong malinis, ang gupit ng buhok at amoy tagumpay. Siya ang sentro ng atensyon ngayong gabi bilang outstanding entrepreneur of Pampanga. Pero ang mga matang dati ay puno ng pangako noong nagsisimula pa lang kami sa maliit na dampa ngayon ay puno ng pandidiri at puot. Alonzo, ako ito, si Ligaya. Bulong ko bagaman alam kong wala na nakakarinig sa akin dahil sa bulungan ng mga tao sa paligid. Dinalhan kita ng paborito mo. Akala ko ba magdiriwang tayo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin ang mga matataas na tao ng lipunan. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maamoy ko ang mamahalin niyang pabango na humahalo sa amoy ng usok at nyog na kumapit sa aking lumang blusa. Guard bini ba kayo? Sabi ko ilabas ang basurang yan. Muling sigaw niya. Don't let her touch the carpet. It's expensive. Baka mamaya ay kung ano pang dumi ang madala niyan dito sa loob. Doon aramdaman ko ang dalawang malalaking kamay ng security guard na humawak sa aking mga balikat. Sa isang iglap, kinaladkad nila ako palabas. Sa kaguluhan nabitawan ko ang bilaw. Ang malagkit na biko na pinagpuyatan ko ay humampas sa makintab na sahig, nagkalat sa harap ng kanyang mga sapatos na balat na kasingkinang ng kanyang kasinungalingan. Naririnig ko ang tawanan ng mga tao. Naririnig ko ang bulungan ng mga babaeng nakagaw na parang mga reyna. Nakakaawa naman baka baliw na tagahanga, sabi ng isa. Ganyan talaga ang mga taong palengke, hindi alam ang lugar nila, dagdag ng isa pa. Nang marating namin ang pintuan, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang isang magandang babae, si Celestine, ang anak ng pinakamayamang investor sa probinsya. Lumapit siya kay Alonzo at humawak sa braso nito. Ngumiti si Alonzo sa kanya, isang nagniningning na ngiti na kailanman ay hindi na niya ibinigay sa akin sa loob ng 5 taon. I'm sorry for the interruption, Celestine. Some people are just desperate for attention. Narinig kong sabi ni Alonzo, sa wikang Ingles ang wikang palagi niyang ginagamit para iparamdam sa akin na hindi ako kabilang sa mundo niya. Itinulak ako ng mga guard palabas ng hotel. Saktong gumuhos ang malakas na ulan sa labas, tila ba nakikiramay ang langit sa bigat ng dibdib ko? Napaupo ako sa gilid ng kalsada basang-basa habang ang aking mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. 20 taon. 20 taon akong gumising bago pa sumikat ang araw. Ang mga kamay ko ay naging magaspang sa kakahalo ng malagkit at kakapiga ng niyog. Ang bawat sentimo na kinita ko sa pagbebenta sa palengke ay ibinigay ko sa kanya para makapagtapos siya ng business administration. Ako ang nagbayad ng tuition niya. Ako ang bumili ng unang computer niya.
Ako ang naniwala sa kanya noong ang lahat pati ang sarili niyang ina ay sinasabing wala siyang mararating. At ngayong ang kumpanyang itinayo namin gamit ang mga recipe ng nanay ko ay isa na sa pinakamalaki sa bansa, ang tingin niya sa akin ay basura. Tumayo ako ng may panginginig sa katawan. Sa kabila ng kalsada, nakita ko ang isang dambuhalang billboard ng Alonzo's Heritage Food. Ang mukha niya ay nandoon malinis at kagalang-galang. Sa ilalim ng pangalan niya ay may tagline na, "Ang lasang nagmula sa puso ng pamilya." Pamilya, bulong ko sa gitna ng ulan. Anong alam mo sa pamilya Alonzo? Naglakad ako palayo, ang bawat hakbang ay parang pagpunit sa aking kaluluwa. Gusto kong sumigaw, gusto kong bumalik sa loob at sabihin sa lahat na ang bawat butil ng bigas na naging kayamanan niya ay galing sa pawis ko. Pero ang hiya ay parang kadenang nakagapos sa aking leeg. Iyon ang itinuro sa akin ng mga magulang ko, na ang bangal ay hindi isinisigaw, ito ay pinapatunayan. Nakarating ako sa maliit naming bahay sa gilid ng bayan. Pero ang gate ay nakakadena. Sa harap ng pinto, naroon ang aking biyenan, si Inang Susing. Nakatayo siya doon, bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng aking ilang pirasong damit. "Ligaya, huwag mo nang subukang pumasok," sabi ni Inang Susing. Ang boses ay puno ng pot na matagal na niyang itinatago. "Nakalak ng bahay at ang lupa," sabi ni Alonzo. "Ibinigay mo na raw sa kanya ang lahat ng karapatan. May dokumento siyang hawak." "Inang, ano pong sinasabi niyo? Ito ang bahay natin. Dito tayo tumira ng 20 taon. Pagmamakaawa ko. Dito tayo tumira dahil kailangan ka ni Alonzo noon. Pero ngayon, kailangan niya ng babaeng makakatulong sa kanya sa itaas, hindi yung amoy kalingkingan ng niyog habang buhay, sabi niya sabay hagis ng bag ko sa putikan. "Umalis ka na. Huwag mo nang hiyain ang anak ko." Napatingin ako sa bag na nakalubog sa putik. Sa loob niyon ay ang tanging alaala ng tatay ko, ang lupang kaisa-isang ari-arian namin na isinangla ko para lang magkaroon si Alonzo ng puhunan. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang malamig na pakiramdam sa aking dibdib. Ang luha ko ay natuyo na sa galit. Tumingin ako kay Inang Susing at sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. "Sabi niyo po basura ako?" Mahinahon kong sabi. Pero ang bawat salita ay may talim. "Sige, lalabas ako. Pero tandaan niyo ito, Inang. Ang basurang itinapon niyo, yan ang nagpakain sa inyo sa loob ng 20 taon. At ang lupang sinasabi niyo, akin yon. At walang dokumentong kayang magnakaw ng katotohanan." Tumalikod ako at naglakad palayo sa bahay na hindi ko nakilala. Sa dulo ng kalsada, huminto ang isang mamahaling sasakyan. Bumaba ang bintana at nakita ko si Junjun, ang 18 taong gulang naming anak. "Junjun, tulungan mo si nanay." Sigaw ko, umaasang ang huling piraso ng aking pamilya ay sasagip sa akin. Tumingin si Junjun sa akin, pagkatapos ay sa bag kong nasa putikan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, pero nang makita niya ang kanyang lola na nakatingin sa kanya, iniwas niya ang kanyang paningin. "Sorry, ma. Sabi ni Papa kailangan ko raw itong gawin para sa future ko sa Amerika. Ayoko nang maging mahirap," sabi niya bago mabilis na itinaas ang bintana. Humaharurot ang sasakyan palayo, tilamsik ng putik ang naiwan sa aking mukha. Doon sa gitna ng kadiliman at ulan, namatay ang ligaya na mapagtiis. Ang ligaya na bulag sa pag-ibig ay nalunod na sa bahan ng katotohanan. Hinawakan ko ang aking dibdib. May isang bagay na hindi nila nakuha sa akin, ang recipe book ng nanay ko na nakatago sa kaloob-looban ng aking isipan. Ang Alonzo's Heritage Food ay walang laman kundi ang pangalan niya. Pero ang tunay na lasa, ang tunay na tagumpay, iyon ay nasa mga kamay ko pa rin. "Magdiwang ka na, Alonzo!" Bulong ko sa dilim habang dahan-dahang tumatayo. "Dahil simula ngayong gabi ang asawang itinanggi mo ang magiging mitsa ng iyong pagbagsak." Nanatili akong nakatitig sa bag na nakalubog sa putikan. Ang ulan ay tila walang balak tumigil, kasing lamig ng mga tingin ni Inang Susing mula sa veranda ng mansyong ako ang nagpundar. Ang bawat hollow block ng bahay na ito, ang bawat kislap ng marmol sa sahig, ay galing sa bawat bilaw ng kakanin na ibinenta ko sa ilalim ng nakatirik na araw. Pero ngayon, ang tanging pag-aari ko na lang ay ang basang bag na ito. "Ligaya, wag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga guard palabas ng subdivision na ito.
Bulyaw ni Inang Susing habang payapang humihigop ng mainit na tsokolate. Nahiya na ako sa mga kapitbahay. Simula nang pumasok ka sa pamilyang ito, dala mo na ang amoy ng palengke. Mabuti na lang at natauhan na si Alonzo. Sa wakas malilinis na ang pangalan namin. Inang, naging mabuting asawa ako. Pilit kong pinalalakas ang boses ko sa gitna ng ragasan ng ulan. Noong nagkasakit kayo sa baga, sinong nagpuyat sa ospital? Sinong nagbenta ng kaisa-isang hikaw niya para lang mabili ang gamot niyo? Hindi ba't ako, Inang? Tumawa ng mapayat ang matanda. Iyon ay utang na loob mo sa amin dahil pinakasalan ka ng anak ko. Akala mo ba ay sapat na ang pagiging mabuti para mapantayan ang tagumpay ni Alonzo? Tingnan mo ang sarili mo, Ligaya. Kahit balutin ka ng ginto amoy, kakanin ka pa rin. Hindi ka kailanman magiging kasing galing ni Celestine. Dahan-dahan kong pinulot ang aking bag. Pero bago ko pa ito mabuhat, napansin ko ang isang bagay na nahulog mula sa gilid, ang lumang gawa sa kahoy na molde ng biko. Yon ang kaisa-isang bagay na ipinamana sa akin ni nanay. Yon ang molde na ginamit ko nung nagsisimula pa lang kami ni Alonzo sa maliit na kariton. Mabilis akong lumuhod para kunin ito, pero mas mabilis ang mga paa ni Inang Susing. Bumaba siya ng baetang at nang uuyam na tinignan ang molde. Ito ba? Ito ba ang ipinagmamalaki mong heritage? Sa harap ng aking mga mata, itinapak ni Inang Susing ang kanyang mamahaling tsinelas sa molde. Lutok ang tunog ng nababasag na kahoy ay parang tunog ng sarili kong puso na nadudurog. Ang molde na ilang dekada ng saksi sa aking paghihirap ay nahati sa dalawa na baon sa malapot na putik. Wala nang puwang ang mga basurang kahoy na ito sa heritage food ni Alonzo, mariing sabi ni Inang. Mula ngayon ang teknolohiya na ni Celestine ang magpapatakbo sa kumpanya. Umalis ka na. Nang inginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang mga piraso ng nabasag na kahoy. Gusto kong sumigaw, gusto kong sumugod, pero saktong huminto ang isang itim na sasakyan sa tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaking nakabarong may hawak na folder, ang abogado ni Alonzo. Magandang gabi po, Mrs. Manansala. O mas tamang sabihing Miss Manansala, sabi ng abogado ng walang emosyon. Narito ako para iabot ang petition for annulment at ang settlement agreement. Inabot niya ang folder sa akin. Kahit basa na ang papel, malinaw kong nabasa ang mga salitang parang lason sa aking paningin. Based sa dokumento, walang matatanggap na kahit anong financial settlement o share sa kumpanya, si Ligaya Manansala, basa ng abogado. Dahil ayon sa record ng kumpanya si Miss Manansala, ay kinilala lamang bilang isang domestic staff o kitchen helper sa loob ng 20 taon. Walang dokumentong nagpapatunay na siya ay may ari-arian o kontribusyon sa kapital ng kumpanya. Staff kitchen helper, domestic staff. Mahina kong pag-uulit habang ang tawa ni Inang Susing ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang asawang nagbigay ng lahat ng puhunan staff lang. At tungkol sa lupa sa Pampanga, dagdag ng abogado, ang deed of absolute sale ay may pirma mo, Miss Ligaya. Ibinenta mo ang lupa kay Mr. Alonzo 5 taon na ang nakararaan. Legal ang lahat ng dokumento. Naalala ko na. 5 taon na ang nakararaan nang dalhin ko si Inang sa ospital, may pinapirmahan sa akin si Alonzo. Sabi niya ay insurance papers yon para sa proteksyon ng pamilya. Pinirmahan ko yon ng hindi binabasa dahil nagtitiwala ako sa kanya. Pinirmahan ko ang sarili kong kamatayan. May kasama ring restraining order yan, banta ni Inang. Bawal kang lumapit sa loob ng 50 metro kay Alonzo, kay Junjun at sa pabrika. Kapag nanggulo ka sa kulungan, ang bagsak mo. Yumuko ako. Hinawakan ko ang 2 piraso ng nabasag na molde sa loob ng aking basang bag. Sa sandaling iyon, ang huling patak ng luha ko ay natuyo. Hindi na pamilya ang tingin ko sa kanila. Sila ay mga magnanakaw na nakadamit Panginoon. Domestic staff lang pala ako, ha? Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Inang Susing. Sige, kung staff lang ako sa paningin nyo, asahan nyo na ang paniningil ng isang staff na ninakawan nyo ng buhay. Layas! Sigaw ni Inang. Naglakad ako palabas ng subdivision, bitbit ang bag na punong-puno ng galit at mga piraso ng kahoy. Habang dumadaan ako sa tapat ng mga guardhouse, nakita ko ang mga dati kong kakilala na umiiwas ng tingin. Ang hiya na kanina ay nagpapabigat sa akin ngayon ay naging apoy na nagpapainit sa aking dibdib.
Nakarating ako sa labas ng highway, basang-basa at barya na lang ang natitira sa bulsa. Tiningnan ko ang malaking billboard ni Alonzo sa malayo. Ang kanyang ngiti ay parang nanunuya. Alonzo's Heritage Food. Alonzo, bulong ko habang hinihimas ang basak na molde sa loob ng bag. Ninakaw mo ang lupa ko. Ninakaw mo ang anak ko. At ngayon sinabi mong wala akong kontribusyon. Nakalimutan mo yata ang isang bagay. Binuksan ko ang bag at tinitigan ang nahating molde. May mga ukit doon sa gilid na tanging ako lang ang nakakaalam ang mga sukat at lihim na sangkap na hindi kailanman na isulat sa papel. Ang kumpanya mo ay parang isang magandang katawan. Pero ako ang kaluluwa nito. At ngayong gabi kinuha ko na ang kaluluwang iyon. Tignan natin kung gaano katagal mabubuhay ang heritage mo kung ang lasa ay naging kasing pait na ng budi mo. Sumakay ako sa isang jeep patungo sa palengke. Doon sa lugar na tinawag nilang mababa, doon ko sisimulan ang aking pag-akyat. Pumunta ako sa Public Legal Assistance Office, PAO kinabukasan. Ang suot ko ay ang kaisa-isang maayos na blusa na hindi nadumihan sa putik kagabi. Habang naghihintay sa mahabang pila, ramdam ko ang titig ng ibang tao. Marahil ay dahil sa bakas ng puyat sa aking mga mata, o marahil ay dahil sa amoy ng usok at niyog na tila ba ay nakadikit na sa aking balat ang amoy na tinawag ni Inang Susing na amoy ng basura. Miss Manansala, pasok po kayo. Tawag ng isang batang abogado. Inilatag ko ang mga basang dokumentong iniabot sa akin kagabi. Attorney, tulungan niyo po ako. Sabi po ng asawa ko, wala na raw akong karapatan sa lupa ko sa Pampanga. Pero sa mga magulang ko po yun. Isinangla ko lang para sa kumpanya niya, hindi ko ibinenta. Tiningnan ng abogado ang mga papel. Kumunot ang kanyang noo. Miss Ligaya, may kopya po kami rito ng Deed of Absolute Sale. Ayon dito, binayaran kayo ni Mr. Alonzo ng 2 milyong piso para sa lupa 5 taon na ang nakararaan. At narito ang inyong pirma. 2 milyon? Halos mapatili ako. Wala po akong tinanggap na kahit isang sentimo. Ang sabi niya po sa akin, kailangan ko lang pumirma para sa insurance ni Inang Susing nung inoperahan siya. Nagmamadali po kami noon, attorney. Pinagkatiwalaan ko ang asawa ko. Bumuntong hinala ang abogado. Iyan ang problema. Ang pirma niyo ay totoo. At sa ilalim ng batas, kapag pirmado ang dokumento at notaryado, mahirap nang patunayan na lura daw ang nangyari, lalo na't 5 taon na ang nakalipas. Mukhang pinagplanuhan po ito ng maigi. Pinagplanuhan. Ang salitan yon ay parang isang sampal. Habang nagluluto ako ng almusal para sa kanya, habang nilalaban ko ang kanyang mga barong pinaplano na niya ang pagkuha sa kaisa-isang pamanang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Wala na po ba akong magagawa? Nangiinig ang boses ko. Maari tayong mag-high ng kaso para sa annulment of sale, pero aabutin yun ng maraming taon at malaking pera. At sa ngayon, Miss Ligaya, si Mr. Alonzo ang legal na may-ari. May karapatan siyang ibenta o isangla ang lupa sa kahit kanino. Lumabas ako ng opisina na tila ba ay lumulutang ang aking mga paa. Nakarating ako sa tapat ng malaking gate ng Alonzo's Heritage Food. Ang pabrikang ito, nakatayo ito sa lupang pag-aari ng pamilya ko. Ang bawat hollow block nito ay dinilig ng pawis ko sa palengke. Nakita ko ang isang itim na Mercedes na papalabas ng gate. Huminto ito sa tapat ko. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Alonzo. Suot niya ang kanyang aviator shades, mukhang kagalang-galang na negosyante. Ligaya, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa loob ng 50 metro, malamig niyang sabi. Alonzo, bakit mo ito ginawa? Sumigaw ako, hindi ko na mapigilan ang galit. Ang lupa ni tatay, ang lupa ni nanay, bakit mo ninakaw? Ninakaw binili ko yon ng legal, Ligaya. Huwag kang gagawa ng kwento rito sa labas ng kumpanya ko. Nung umiti siya ng nanunuya. Tignan mo ang paligid. Ang mga truck na yan ang mga makina sa loob. Lahat yan ay bunga ng talino ko. Ang lupang sinasabi mo, basura lang yun noon. Ako ang nagbigay ng halaga rito. Niloko mo ako, pinapirma mo ako sa insurance papers, pero deed of sale pala yon. Lumapit ang 2 security guard sa amin. Sir, may problema po ba? Wala, paalisin niyo na ang babae niyan. Baka makaistorbo pa sa pagdating ng mga foreign investors. Bili ni Alonzo bago itinaas ang bintana. Pinanood ko ang pag-alis ng kanyang sasakyan, pero bago ako na itaboy ng mga guard,
nakita ko ang isang matandang babae na lumabas mula sa gilid ng warehouse. Si Nanay Berta ang head ng production na kasabay ko nang magsimula kami sa kariton. Ligaya! Bulong niya nang makalapit ako sa kanto. Lumingon-lingon siya para masigurong walang nakakakita. Nay Berta, niyakap ko siya. Siya ang isa sa mga nakakaalam ng hirap ko. Ligaya narinig ko ang nangyari sa hotel. Napakasama ng ginawa ni Alonzo. Nanginginig ang boses ni Nanay Berta. Makinig ka sa akin, huwag kang susuko. May isang bagay na hindi alam ni Alonzo. Lahat ng mga mabebenta nating produkto, iyong mga kakanin na nakapakete na, may mga selyo iyon at masanswat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang bawat batch ng recipe na ginawa mo noon, itinala ko ang mga code niyan sa lumang logbook bago nila pinalitan ng computer system. Ang mga code na yon ay based sa sukat ng mga kamay mo at sa timpla ng nanay mo. Kapag nakuha natin ang logbook na yon, mapapatunayan natin ang Alonzo's heritage ay hindi kay Alonzo, kundi sa iyo. Nabuhayan ako ng loob. Isang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman. Nasaan ang logbook, Nay Berta? Nasa loob ng lumang opisina sa factory. Pero mag-ingat ka, Ligaya. Balak na ni Alonzo na palitan ng lahat ng ingredients sa susunod na buwan para mas makatipid. Kapag nangyari yon, mawawala na ang tunay na lasa ng heritage. Umalis si Nanay Berta bago pa kami mapansin ng mga guard. Naiwan akong nakatayo sa labas ng pabrika. Heritage. Bulong ko habang nakatingin sa dambuhalang signboard. Sabi mo, Alonzo, ang talino mo ang nagpatayo nito. Sige, tignan natin kung gaano katalino ang mga makina mo kapag kinuha ko na ang kaluluwa ng bawat recipe. Huminga ako ng malalim. Wala man akong lupa ngayon. Wala man akong bahay. Pero meron akong isang bagay na hindi kayang nakawin ng kahit anong pirma. Ang katotohanang nakaukit sa bawat batch ng produktong nagpayaman sa kanya. Babalik ako sa palengke. Pero hindi na ako babalik para lang magtinda. Babalik ako para bawiin ang lahat ng kinuha sa akin. Sa loob ng 20 taon, ang palengke ay naging bahagi na ng aking panaginip. Ngunit hindi ko akalaing babalik ako rito, hindi bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang babaeng nagsisimula muli sa wala. 3:00 pa lang ng madaling araw. Ang hangin sa palengke ng San Fernando ay mabigat amoy, malansang isdabasang semento at usok ng mga lumang jeep. Ito ang mundong kinalimutan ni Alonzo. Ang mundong itinuring niyang marumi, pero para sa akin. Ito na lang ang tanging lugar na tumatanggap sa akin ng walang tanong. Ligaya, ikaw nga ba yan? Napahinto ako sa paglalakad. Bit-bit ang aking lumang bag nang marinig ko ang pamilyar na boses. Si Aling Tasing yon, ang matandang tindera ng tuyo na kasabayan ko na noong panahong wala pa kaming pambili ng kahit 1 kilong bigas ni Alonzo. Aling Tasing! Pilit akong ngumiti, bagaman ramdam ko ang panginginig ng aking mga labi. Tinitigan ako ni Aling Tasing mula ulo hanggang paa. Kahit madilim ang paligid, alam kong nakikita niya ang bakas ng pagod at ang kupas kong blusa. Narinig kong balita, anak. Pinag-uusapan ka sa radyo sa Facebook? Hindi ako makapaniwala na nagawa ni Alonzo yun sa'yo. Halika, huwag kang tumayo dyan sa gitna ng daan. Inalalayan ako ni Aling Tasing patungo sa kanyang maliit na pwesto. Doon sa gitna ng mga nakasalansang tuyo at daing, ay naramdaman ko ang tunay na yakap ng isang tahanan. Walang marangyang chandelier, walang malambot na carpet, pero merong malasakit na hindi ko naramdaman sa mansyon ni Alonzo. Wala na akong mapupuntahan, Aling Tasing, bulong ko. Nakuha niya ang lahat. Ang lupa, ang kumpanya, pati ang anak ko. Huwag mong sabihin yan, Ligaya. Meron ka pang mga kamay. Yan ang puhunan mo noon, di ba? Inabutan niya ako ng mainit na kape sa plastik na baso. May bakanteng pwesto sa dulo malapit sa imbakan ng niyog. Maliit lang, madilim, at hindi pinupuntahan ng mga mayayaman. Pero kung gusto mong magsimula ulit, ibibigay ko sa iyo ang unang buwan ng libre. Tumingin ako sa dulo ng palengke. Isang maliit na sulok na may lumang semento at butas-butas na yero. Para sa iba-isa, itong basurang lugar. Pero para sa akin, isa itong pagkakataon. Salamat, Aling Tasing. Hindi ko po ito makakalimutan. 4:00 ng madaling araw. Sa loob ng maliit at madilim na pwesto, nagsimula akong kumilos.
Wala akong malalaking makina ng pabrika. Ang tanging kagamitan ko ay isang lumang kawa, isang kahoy na kalahig, at ang 2 piraso ng nabasag na molde na itinapon ni Inang Susing sa putik. Pinunasan ko ang mga ito ng maigi. Bagaman basag, naroon pa rin ang ukit ng mga daliri ni nanay. Nagsimula ako magpiga ng niyog. Ang gata ay maputi at malapot. Ang bango nito ay humahalo sa usok ng uling na aking pinagniningas. Habang hinahalo ko ang malagkit sa kawa, ang bawat ikot ng aking kamay ay parang pagbabalik ng bawat alaala ng paghihirap ko. Isang patak ng luha ang humulog sa aking pisini, saktong pumatak sa kumukulong asukal. Mabilis ko itong pinunasan. Hindi ligaya, sabi ko sa aking sarili. Huwag mong idilig ang luha mo sa kakanin na ito. Ang tamis nito ay dapat manggaling sa pag-asa, hindi sa pait mang kahapon. Naalala ko ang sinabi ni Alonzo. Domestic staff lang siya. Huminga ako ng malalim. Ang bawat paghalo ko sa malagkit ay naging mas mabilis, mas matapang. Ang bawat patak ng pawis sa aking noo ay parang pambayad sa bawat hiyang idinikit nila sa pangalan ko. Hindi ako staff, ako ang lumika. Ako ang nagbigay ng lasa sa kumpanyang ipinagmamalaki niya. At kung nagawa ko yun noon para sa kanya, gagawin ko ito ngayon para sa sarili ko. Nang sumikat ang araw, ang bango ng bagong luto kong biko at sa pinsapin ay kumalat sa buong palengke. Ang mga tinderong nagmamadali at ang mga mamimiling naghanap ng almusal ay napahinto sa tapat ng aking maliit na mesa. Ang bango naman yan, Aling Ligaya. Parang katulad ng sa Alonzo's Heritage, pero mas masarap ang amoy nito, sabi ng isang suki sa palengke. Ito ang orihinal, sagot ko ng may tipid na ngiti habang ibinabalot ang kakanin sa dahon ng saging. Ito ang lasang hindi nanggaling sa makina. Sa loob ng ilang oras, naubos ang lahat ng niluto ko. Ang maliit kong lata ng biskwit ay napuno ng barya at gusot na papel na pera. Hindi ito milyon, pero bawat sentimo rito ay akin. Walang pirma ni Alonzo, walang pakialam ni Celestine, at walang pangungutya ni Inang Susing. Habang nagliligpit ako ng pwesto, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na dumaan sa highway sa tapat ng palengke. Ang mamahaling SUV ni Alonzo. Marahil ay papunta siya sa isang business meeting, bihis na bihis at kampante. Hindi niya alam na dito sa sulok na tinatawag niyang mababa, ay muling isinisilang ang kalaban na kailanman ay hindi niya mapapabagsak. Naupo ako sa aking bangkito. Pagod ang katawan pero gising ang diwa. Kinuha ko ang aking cellphone. May isang mensahe mula kay Junjun. Manalaman ni Papa na nasa palengke ka raw. Sabi niya nakakahiya ka raw. Huwag mo na raw akong tatawagan kung balak mong maging tindera habang buhay. Ang sakit ng mensaheng yon ay mas matinde pa sa init ng kawa. Pero imbes na maiyak, itinago ko ang cellphone. Huwag kang mag-alala, Junjun. Bulong ko habang nakatingin sa aking mga kamay na puno ng bakas ng uling. Darating ang araw na ang tinderang ito ang hihilingan mo magpatawad sa iyo. At sa araw na yon, titiyakin ko na hindi na luha ang nangihibabaw sa akin, kundi ang dangal na kailanman ay hindi niyo kayang nakawin. Itinabi ko ang barya sa aking bulsa. Bukas gigising ako ng mas maaga. Bukas luluto ako ng mas marami. Dahil ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kakanin, ito ay tungkol sa pagbawi sa bawat pulgada ng lupang kinuha nila sa akin. Ang bawat ingay sa palengke, ang kalansing ng mga timbangan, ang sigaw ng mga kargador, at ang tawaran ng mga mamimili ay tila musika sa aking pandinig nitong mga nakaraang araw. Ang bawat sentimo na pumapasok sa aking lata ng biskwit ay simbolo ng aking unting pagbangon. Pero sa gitna ng abalang umaga, isang pamilyar na anino ang huminto sa tapat ng aking maliit na pwesto. Isang aninong hindi ko inaasahang makikita sa lugar na tinatawag niyang marumi. Si Junjun, ang aking anak. Nakasuot siya ng isang mamahalin at maputing t-shirt. Maayos ang gupit ng buhok at may hawak na mamahaling kape. Ang bawat detalye ng kanyang hitsura ay sumisigaw ng yaman-yamang galing sa pagtataksil ng kanyang ama. Habang nakatayo siya doon, tila ba isa siyang estrangero na naligaw sa isang mundong hindi siya kabilang. Junjun, bulong ko, ang aking mga kamay na puno ng harina at asukal ay pilit kong pinunasan sa aking duming apron. Anak, pumunta ka. Nag-almusal ka na ba? May bagong luto akong kutsinta, paborito mo ito, di ba? Mabilis akong kumuha ng isang plato. Ngunit bago ko pa ito mailapag, tinitigan ako ni Junjun ng may halong pandidire.
Tiningnan niya ang aking pwesto, ang lumang kawa na mausok, at ang mga langaw na pilit kong itinataboy. Huwag na ma, I don't eat that anymore, malamig niyang sabi. At saka look at this place. Amoy, ang heat amoy putik. Bakit pa kailangan mong magpumilit dito? Sabi ni Papa, you're making a scene. Hiyang-hiya na kami sa subdivision. Lahat sila alam na ang asawa at nanay ng isang Alonzo Manansala ay nagtitinda na lang sa kanto ng palengke. Parang may bumara sa aking lalamunan. Ang platong hawak ko ay nanginginig. Junjun, dito tayo nagsimula. Ang pag-aaral mo, ang gatas mo noong bata ka dito galing lahat yon. Hindi mo ba natatandaan nung maliit ka pag gustong-gusto mo ang amoy ng bagong lutong malagkit? That was before Manunyon. Pasigaw niyang sabi sapat na para lumingon ang ilang tinderong malapit sa amin. Nasa itaas na kami ngayon. Pero dahil sa ginagawa mo, hinihila mo kami pababa. Sabi ni Papa, you're doing this on purpose just to ruin his reputation. Ruin his reputation? Napatawa ako ng mapayat, isang tawang puno ng sakit. Siya ang nagtapon sa akin sa putik, Junjun. Siya ang nagnakaw ng lupa natin. At ikaw? Ikaw na anak ko, naniniwala ka sa kanya. Huminga ng malalim si Junjun at inilabas ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng aking lamesang kahoy, saktong tumama sa talsik ng arnibal. Mabilis niya itong iniiwas, tila ba ayaw niyang madumihan ang kanyang mga daliri sa anumang bagay na pag-aari ko. I'm not here to argue, Ma. I'm here because I want to move on. Papa is sending me to the US next month. Mag-aaral ako doon ng business management para pagbalik ko ako na ang hahawak ng heritage food. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. Ang ambisyong kailanman ay hindi ko nakita sa kanya nung kasama ko pa siya. Pero kailangan ko ang pirma mo. Pirma? Para saan? Consent at waiver of custody rights. At kailangan mo ring pirmahan ang dokumentong nagsasabing wala kang kinalaman sa kahit anong desisyon sa future ko. Ma, I want a clean slate. Ayaw kong may humahabol sa akin na issue tungkol sa nanay ko habang nandoon ako. Sabi ni Papa, if you really love me, you will let me go. You will sign this so I can have the life I deserve. Napatitig ako sa dokumento. Ang bawat salita doon ay parang mga kutsilyong pumuputol sa huling hibla ng aking puso. Ibinibigay ko sa kanya ang lahat. Ang pagiging ina ko, ang karapatan ko sa kanya ang huling bahagi ng aking pagkatao. Gusto mo talagang gawin ito, Junjun? Ipapapalit mo ang nanay mo para sa Amerika? Tanong ko, ang aking boses ay gumuhona. Be realistic, look at you. Muli niyang itinuro ang aking pwesto. Anong maibibigay mo sa akin dito? Isang bilaw ng biko araw-araw? I want more than that. Ayaw ko nang maging mahirap. Ayaw ko nang amoy usok pag-uwi ng bahay. Si Papa, binibigyan niya ako ng pagkakataon. Ikaw? You're just a reminder of the life I want to forget. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng aking pag-asa ay tuluyang nadurog. Tumingin ako sa paligid ng palengke. Nakita ko si Aling Tasing na nakatingin sa akin ng may awa. Nakita ko ang mga kargador na kahit pagod ay numingiti pa rin sa akin. At tiningnan ko ang anak ko, ang batang inalayan ko ng 20 taon ng pagpupuyat at pagod. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen na iniabot niya. Ang aking kamay ay nanginginig. Ang bawat guhit ng aking pirma sa papel ay parang pagpunit sa sarili kong laman. Sige, Junjun. Bulong ko habang binabalik ang folder sa kanya. Pumunta ka na sa Amerika. Doon sa lugar na hindi mo kailanman maamoy ang usok ng kakanin ng nanay mo. Doon sa lugar na hindi mo kailangang ikahiya ang pinagmulan mo. Mabilis niyang kinuha ang folder. Tila ba natatakot na baka bawiin ko pa ito? Wala man lang yakap. Wala man lang pasasalamat. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon, pero wala akong nakitang kahit anong lungkot sa kanyang mga mata. Kontento siya. Malaya na siya sa akin. Thanks, Ma. Sabi ni Papa, we will send you some money once the annulment is done. Para naman makaalis ka na rito sa palengke. Sabi niya bago tuluyang tumalikod. Pinanood ko ang kanyang paglakad palayo. Ang kanyang puting t-shirt ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw hanggang sa mawala siya sa gitna ng maraming tao. Napaupo ako sa aking bangkito. Ang kape na ibinigay ni Aling Tasing kanina ay malamig na kasing lamig ng aking kaluluwa. Ang huling anchor ng aking buhay ay naputol na. Wala na akong Alonzo. Wala na akong lupa.
At ngayon, wala na rin akong anak. Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Si Aling Tasing. "Ligaya anak, umiyak mo lang. Huwag mong kimkimin," bulong niya. Pero wala nang luham lumabas. Ang aking mga mata ay tuyo na sa sobrang sakit. Sa halip na iyak, isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa aking dibdib. Isang malamig at matalim na desisyon. "Aling Tasing," sabi ko, ang aking boses ay matatag na muli. "Simula ngayong araw, wala na akong ligaya na asawa ni Alonzo. Wala na rin akong ligaya na ina ni Junjun." Kinuha ko ang aking kalahig at muling hinalo ang malagkit sa kawa. Ang amoy ng usok ay pumasok sa aking ilong, pero sa pagkakataong ito, hindi ko ito kinahiya. Ito ang amoy ng aking kalayaan. Lahat ng kinuha nila sa akin ang lupa, ang kumpanya, ang anak ko, ibinigay ko na lahat. Bulong ko habang pinapanood ang kumukulong gata. Pero may isang bagay silang hindi nakuha. Ang katotohanan na kung wala ako, ang Heritage Food ay isang walang kwentang pangalan lang. At sisiguraduhin ko na kapag wala na sila sa itaas, ang tinderang ito ang huling makikita nila bago sila tuluyang bumagsak sa putik na pilit nilang iniiwasan. Ang pagtataksyon ng aking anak ang naging huling mitsa. Hindi na ako lalaban para sa pamilya. Lalaban ako para sa katarungan. Sa dulo ng palengke, nakita ko si Nanay Berta na papalapit sa akin. May bitbit siyang isang lumang notebook na nakabalot sa plastic. Ang notebook na naglalaman ng mga lihim na code ng bawat recipe. "Ligaya," bulong niya. "Nakuha ko na. Panahon na para bawiin ang lasang ninakaw nila." Huminga ako ng malalim. Ang digmaan ay magsisimula na. Hawak ko ang lumang notebook na nakabalot sa plastic. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa panahon, may mga bakas ng talsik ng langis at amoy ng usok ng kusina. Para sa iba, isa lang itong hamak na kuwaderno. Pero para sa akin, ito ang aking sandata. Dito nakatala ang bawat timpla, ang bawat sukat, at ang mga secret codes na ginamit namin ni Nanay Berta noong nagsisimula pa lang ang Alonzo's Heritage Food. Noong panahon yon, wala kaming high-tech na laboratorio. Ang sukatan namin ay ang bigat ng palad at ang kulay ng asukal habang kumukulo. At ang mga lihim na yon, hindi kailanman naintindihan ni Alonzo. Ang alam niya lang ay ang kumita ng pera, hindi ang magbigay ng kaluluwa sa pagkain. "Ligaya," bulong ni Nanay Berta habang nakaupo kami sa likod ng aking maliit na pwesto sa palengke. Hindi na pagkain ang ginagawa nila sa pabrika. Isang linggo na ang nakalipas ng palitan ni Celestine ang lahat ng supplier. Ang dating purong gata na galing sa Quezon, pinalitan na nila ng delatang chemical. Ang malagkit na galing sa Nueva Ecija, pinalitan na ng murang bigas na puno ng pampaputi. "Bakit nila gagawin yun, masisira ang lasa?" sabi ko habang binubuklat ang notebook. "Dahil sa ambisyon ni Alonzo na mag-export sa ibang bansa," buntong hininga ni Nanay Berta. "Kailangan nilang patagalin ang shelf life ng mga kakanin nang hindi gumagastos ng malaki. Pero ang kapalit, ang dating tamis na humahalik sa lalamunan mayon ay naging mapait na chemical. Marami ng suki ang nagrereklamo, Ligaya. Ang Heritage Food ay hindi na heritage. Isa na itong pabrika ng plastic." Habang nag-uusap kami, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pabrika ang huminto sa tapat ng pwesto ko. Sila ay mga dati kong tauhan, ang mga lalaking tinuring kong pamilya, ang mga lalaking tinuruan ko kung paano magmasanang malagkit hanggang sa maging kasing kinis ng porselana. "Aling Ligaya," bungad ni Lando, ang head ng mixing department. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot. "Lando, bakit kayo narito, oras ng trabaho, di ba?" tanong ko. "Wala na kaming trabaho, Aling Ligaya," sabi ni Lando, sabay hubad ng kanyang sombrero. "Sinibak kami ni Sir Alonzo kaninang umaga, dahil lang sa tumanggi kaming ihalo ang bagong preservatives na idinala ni Ma'am Celestine. Sabi namin magbabago ang texture, baka maging toxic pa kapag nasobrahan. Pero ang sagot niya, kung hindi raw namin susundin ang recipe na nasa computer, lumayas na kami." Napahawak ako sa aking dibdib. Ang mga taong ito ay may mga pamilyang pinapakain, may mga anak na pinapaaral. Nasaan si Alonzo? Bakit niya ito hinahayaan? "Wala siyang pakialam, Aling Ligaya," sagot ng isa pang worker. "Busy siya sa paghahanda para sa grand audit ng mga foreign investors sa susunod na linggo.
Sabi nila, kapag nakapasa ang kumpanya bilyon ang papasok na pera. Pero sa loob ng pabrika, ang gulo aling ligaya. Ang mga makina ay hindi na tumitigil, ang mga batch ay laging reject, pero pinipilit pa ring i-package. Kinuha ni Lando ang isang maliit na pakete ng biko mula sa kanyang bulsa, ang bagong release ng Heritage Food. Inabot niya ito sa akin. Tikman niyo po, aling ligaya. Yan ang ginagawa nila ngayon sa ilalim ng pangalan mo. Dahan-dahan kong binuksan ang pakete. Ang kulay ay sobrang kintab, tila ba artipisyal. Nang itapat ko ito sa aking ilong, hindi amoy ng niyog at pandan ang sumalubong sa akin, kundi ang masangsang na amoy ng gamot. Kinagat ko ang isang maliit na bahagi. Mabilis ko itong idinura sa putikan. Mapayat at malata, bulong ko. Wala itong kaluluwa. Tiningnan ko ang notebook sa aking kandungan. Alam ko na ngayon kung bakit nabigo si Alonzo. Akala niya kapag nakuha niya ang listahan ng mga sangkap, nakuha na niya ang lahat. Pero ang hindi niya alam, ang bawat recipe sa notebook na ito ay may code point. Halimbawa ang recipe ng biko. Sa computer ni Alonzo nakasulat ang batch code 402. Pero sa notebook ko, ang batch code 402 ay nangangahulugang dapat ihalo ang asukal sa eksaktong sandali na ang gata ay nagsisimulang magkaroon ng langis pata, isang technical na terminong tanging ako at si Nanay Berta lang ang nakakaalam. Kung wala ang timing na iyon, ang asukal ay magiging mapait at ang gata ay magiging maanghit. Ligaya! Hawak ni Nanay Berta sa aking kamay. May malaking problema. Isang dambuhalang order ng Heritage kakanin ang nakatagdang i-ship sa Singapore bukas ng gabi. Yun ang magiging showcase nila para sa mga investors. Pero ang narinig ko sa lab, ang batch na yon ay may sobrang taas na level ng sodium benzoate. Kapag nakarating yun sa mga bata doon, baka magkaroon ng poisoning. Nanigas ang aking buong pagkatao. Galit ako kay Alonzo, oo. Gusto ko siyang bumagsak. Pero ang lasona ng mga tao. Ang sirain ang pangalan ng pagkaing minahal ko para lang sa bilyon, hindi ko yon kayang sikmurain. Kailangang pigilan ng shipment na yon, sabi ko ng may determinasyon. Anong magagawa natin, Ligaya? Tanong ni Lando. Wala na tayong karapatan sa loob ng pabrika. Tatawanan ng tayo ni Alonzo kung babalik tayo doon. Tumingin ako kay Lando pagkatapos ay sa lahat ng mga workers na nasa tapat ko. Nakita ko ang kanilang mga kamay na marunong magluto, mga kamay na ninakawan ng dangal. Hindi tayo babalik para magmakaawa, sabi ko, ang aking boses ay matatag na muli. Babalik tayo para ilantad ang katotohanan. Nanay Berta, kailangan ko ang entry log ng laboratorio. Lando, kailangan ko ang mga samples ng reject batches na pilit nilang ipinapakete. Anong gagawin mo, aling Ligaya? Tanong ni Lando. Gagamitin natin ang sariling sandata ni Alonzo laban sa kanya. Sabi ko habang dahan-dahang itinatago ang notebook sa aking bag. Inisip niya na dahil hindi ako nakapag-aral sa ibang bansa katulad ni Celestine, ay wala na akong alam. Pero nakalimutan niya, ang Heritage ay nagsimula sa palengke. At dito rin sa palengke, sisimulan nating gibain ang kanyang kasinungalingan. Bumuntong hinala ko. Naalala ko ang mukha ni Junjun. Bibili siya ng tiket papuntang Amerika gamit ang perang galing sa lason na ito hindi. Hindi ako papayag na ang kinabukasan ng anak ko ay madungisan ng dugong pera. Aling Tasing, sigaw ko sa kabilang pwesto. Pakibantay muna ng pwesto ko. May kailangan lang akong asikasuhin na mas mahalaga pa sa pagtitinda. Sige, Ligaya, mag-ingat ka, sigaw ni Aling Tasing. Naglakad kami palayo sa palengke, isang maliit na hukbo ng mga tinderong kakanin at sinibak na workers. Habang naglalakad, naramdaman ko ang bigat ng notebook sa aking bag. Iyon na ang huling pagkakataon. Ngunit bago kami makarating sa terminal ng jeep, isang mamahaling sasakyan ang humarang sa aming daan. Ang bintana ay bumaba at lumitaw ang mukha ni Celestine. Suot niya ang kanyang mamahaling shades at may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Well, the kitchen help and her army of losers, sabi ni Celestine. Ang kanyang boses ay puno ng kutyang kasing payat ng kanilang bagong produkto. I heard you're planning something, Ligaya. Just a piece of advice. Don't. Alonzo has already filed a cease and desist order against you.
Pag nahuli ka pang gumagamit ng pangalan ng Heritage kahit sa palengke sa kulungan ng bagsak mo, tinitigan ko si Celestine ng direkta sa mga mata. Huwag kang mag-alala, Celestine. Hindi ko na kailangan ng pangalan ng Heritage. Good, kasi it's trash just like where you belong. Sabi niya bago mabilis na itinaas ang bintana at humaharurot palayo. Hindi ko pinansin ang usok na iniwan niya. Tiningnan ko si Nanay Berta. Narinig niyo yun? Sabi niya, trash daw ang Heritage. Sige, papatunayan natin sa buong mundo na ang tinatawag niyang trash ay ang tanging bagay na nagpapanggap silang meron. Tomorrow, bulong ko. Wala kayong tomorrow kung ang ginagawa niyo ngayon ay lason. Saktong pagdating namin sa gate, nakita ko ang isang dambuhalang container truck na papalabas. Yan na yon, bulong ni Lando. Ang lason na batch. Isang desisyon ang kailangang gawin. Kapag pinigilan ko ang truck na yan, sisirain ko ang pinakamalaking deal ni Alonzo. Pero kapag hinayaan ko, sisirain nito ang buhay ng ibang tao. Lando, harangan niyo ang gate, sigaw ko. Pero Aling Ligaya, arestuhin tayo ng guards. Gawin niyo ako ang mananagot. Habang tumatakbo ang truck patungo sa amin, tumayo ako sa gitna ng daan, bit-bit ang notebook na parang isang panangga. Ang ugong ng makina ng dambuhalang container truck ay parang galit na hayop na nagpapakaba sa aking dibdib. Ramdam ko ang init ng tambutso at ang panginginig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Pero hindi ako gumalaw. Nakatayo ako sa gitna ng gate, ang notebook ng aking ina ay mahigpit kong yakap sa aking dibdib. Ang tanging panangga ko laban sa kapangyarihang pilit akong nilulunod. Aling Ligaya, tumabi na po kayo. Sasagasaan kayo niyan. Sigaw ni Lando mula sa gilid, pero hinarangan din nila ang kabilang bahagi ng driveway kasama ang iba pang sinibak na workers. Bumukas ang pinto ng truck at lumabas ang driver galit na galit. Oy, ano ba? Gusto niyo bang mamatay? Umalis kayo sa daan, kailangan makarating nito sa port bago mag-alas 8. Hindi aalis ang truck na ito hanggat hindi sinusuri ang loob. Sigaw ko pilit na nilalalakasan ang aking boses sa gitna ng ingay. Sa loob ng ilang minuto, bumukas ang malaking salaming pinto ng main office. Lumabas si Alonzo. Hindi na siya ang lalaking nakilala ko. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pot, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Kasunod niya si Celestine at ang 4 na armadong security guard. Ligaya, sabi ko na nga ba, baliw ka na? Sigaw ni Alonzo nang marating niya ang gate. Anong eksena ito? Do you want to go to jail? This is economic sabotage. Pinipigilan mo ang pag-unlad ng kumpanya ko. Kumpanya mo? Lumapit ako sa kanya, hindi inaalala ang mga guard na nakahanda ng humawak sa akin. Alonzo, ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis ko at sa lupa ng mga magulang ko. At ang kargamento sa loob ng truck na yan ay lason. Alam mong totoo, Alonzo. Alam mong sobra ang chemical sa batch na yan para lang hindi mapanisan sa biyahe. Sandaling natigilan si Alonzo. Sumulyap siya kay Celestine na ngayon ay matalim ang tingin sa akin. Trash talk, kutsang sabi ni Celestine. Alonzo, bakit mo pa kinakausap ang tinderang ito, guard? Kalod ka rin yun na yan palayo. We have a schedule to keep. Huwag niyo akong hahawakan, sigaw ko sa mga guard na papalapit. Alonzo, tignan mo itong notebook na hawak ko. Nandito ang lahat ng batch codes na ginawa ko nung ako pa ang nagpapatakbo ng production. At alam mo ba kung ano ang nakita ko sa laboratory kanina sa tulong ni Nanay Berta? Ang batch na nasa truck na yan ginamitan nyo ng code 402 pero ang ingredients na inilagay nyo ay basura. Kapag kumalat ito sa Singapore, hindi lang ang kumpanya ang babagsak, pati ang pangalan ng bansa natin madadamay. Wala kang ebidensya, Ligaya. Isang lumang notebook lang yan, bulyaw ni Alonzo, pero bakas sa kanyang boses ang kaba. Sinong maniniwala sa isang tinderang pinalaya sa sariling bahay? You're just a bitter, jealous woman. Lumapit si Alonzo sa akin sapat na para maramdaman ko ang kanyang mainit na hininga. Listen to me carefully, Ligaya. Wala ka ng anak. Wala ka ng lupa. At ngayon mawawalan ka na rin ng kalayaan. I will sue you for everything you have. Sisiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan para hindi mo na madungisan ang pangalan ko. Pangalan mo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Alonzo, ang pangalan mo ay hiram lang sa kakanin ko. At ang heritage na ipinagmamalaki mo, isang hungkag na salita lang yan dahil ninakaw mo ang kahapon para ibentang bukas.
Dahan-dahan kong kinuha ang isang maliit na piraso ng sapin-sapin mula sa aking bag, ang gawa ko mula sa palengke kaninang umaga. Itinapat ko ito sa mukha niya. Amuyin mo ito, Alonzo. Amoy niyog, amoy pagmamahal, amoy ng pamilyang sinira mo. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ngayon, amuyin mo ang kargamento mo sa truck. Amoy gamot, amoy plastic, amoy ng kasakiman mo. Sa galit tinabig ni Alonzo ang aking kamay. Tumalsik ang kakanin sa putikan. I don't care about your smell. Ang mahalaga sa akin ay ang bilyon na papasok sa kumpanyang ito, guards now. Sa isang iglap, pinaligiran ako ng 4 na guards. Hinablot nila ang aking mga braso. Masakit ang pagkakahawak nila, parang madudurog ang buto ko. Aling ligaya, sigaw ni Lando at ng mga workers, pero hinarangan din sila ng iba pang security. Maawa ka, Alonzo, wag mong gawin ito, sigaw ni Nanay Berta mula sa gilid. Ngumisi si Celestine habang pinapanood ang pagkakaladkad sa Arken palayo sa gate. See, this is what happens when you don't know your place. Balik ka na sa putik, ligaya. Habang hinihila ako palayo, tumingin ako sa truck. Nakita ko ang log ng truck na nakadikit sa bintana nito. Isang flash ng alaala ang pumasok sa isip ko mula sa notebook. Ang pirma sa log, hindi yon pirma ng driver. Yon ang pirma ni Alonzo na ginamit sa peking deed of sale ko. May isang pattern. May isang tao siyang laging ginagamit para i-forge ang mga dokumento. Alonzo, sigaw ko habang pilit na nagpupumiglas. Hindi mo ako mapapatahimik. Ang bawat pirma mo, ang bawat kasinungalingan mo nakatala lahat sa notebook na ito. May duplicate ako nito, Alonzo. Hindi mo makukuha ang kaluluwa ng heritage. Ipablotter niyo yan, dalhin sa presento, utos ni Alonzo habang nanginginig ang kanyang panga sa galit. At ituloy ang shipment mayon din. Habang isinasakay ako sa loob ng security van, nakita ko ang truck na dahan-dahang umaandar palabas ng gate. Ang lason ay papaalis na. Ang puso ko ay parang sasabog sa takot, para sa mga taong makakakain yon at sa takot para sa sarili ko. Saktong pagsara ng pinto ng van, tumunog ang cellphone ko sa loob ng aking bulsa. Isang unknown number. Pinindot ko ang answer button habang ang mga guard ay abala sa pakikipag-usap sa radyo. Hello, ligaya si Attorney Robles ito. Sabi ng isang boses na dati ay naging abogado ng tatay ko. Nahanap ko na ang orihinal na titulo ng lupa nyo bago pa ito naisalin kay Alonzo. May transfer clause ang tatay mo na hindi pwedeng ibenta ang lupa sa loob ng 3 dekada. Ligaya, ang deed of sale ni Alonzo ay hindi lang basta peke. Ito ay labag sa batas simula't simula pa lang. Nanlaki ang mga mata ko. Bago ako makasagot, hinablot ng guard ang cellphone ko at ibinalibag sa sahig ng van. Walang cellphone, sigaw niya. Nakalok na ang pinto. Habang dinadala ko palayo sa pabrika, tumanaw ako sa maliit na bintana. Nakita ko si Alonzo na nakatayo sa harap ng kanyang imperyo tagumpay at makapangyarihan. Pero sa loob-loob ko, alam ko na, hawak ko na ang mitsa na magpapasabog sa kanyang trono. Darating ako, Alonzo. Bulong ko sa dilim ng van. At sa susunod na magkita tayo, hindi na truck ang haharangin ko, kundi ang buong buhay mo. Ang lamig ng semento sa loob ng barangay hall ay gumising sa aking nanghihinang katawan. Hindi ako dinala sa malaking presento dahil alam ng mga security guard ni Alonzo na wala silang legal na karapatan na ikulong ako sa pampublikong daan. Sa tulong ni Aling Tasing at ng sumunod na pulutong ng mga tinderong nagdala ng ingay at protesta sa labas ng barangay, pinalaya ako matapos ang ilang oras na paglilinaw. Ligaya anak, salamat sa Diyos at ligtas ka, bungad ni Aling Tasing habang iniaabot sa akin ang isang basong mainit na tubig na may luya. Huwag mo nang uulitin yon. Paano kung sinaktan ka ng mga hayop na yan? Aling Tasing, kailangan kong gawin yon. Pero nasaan po si Attorney Robles? Tanong ko habang inilalabas ang mga basag na piraso ng aking cellphone mula sa bulsa. Mula sa likod ng mga nakasalansang sako ng bigas sa tapat ng aking pwesto, lumabas ang isang matandang lalaki na may bitbit na lumang katad na bag. Si Attorney Robles, ang lalaking naging tagapagtanggol ng tatay ko nung nabubuhay pa ito. Ligaya! Hawak niya sa aking magaspang na kamay. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating. Matagal kong hinahanap ang lumang titulo sa archive ng probinsya. Attorney, totoo po ba ang lupa? Hindi pwedeng ibenta. Tumango ang matandang abogado.
at inilabas ang isang may dilaw na papel na may selyo ng pamahalaan noong dekada 80. Ang tatay mong si Mang Juan ay may malalim na pagmamahal sa lupang iyon ligaya. Nung ipatala niya ang titulo, naglagay siya ng restriction clause. Nakasulat dito na ang lupa ay hindi maaring ibenta isangla o ilipat ang pagmamali sa loob ng 3 dekada mula sa kanyang pagpanaw. At 25 taon pa lang ang nakakalipas. Napatakip ako sa aking bibig, habang ang luha ay dahan-dahang gumuhit sa aking pisingi. Ang tatay ko, kahit wala na siya, pinoprotektahan niya pa rin ako mula sa libingan. Ibig sabihin, attorney, bulong ko. Ibig sabihin ang lahat ng pirma mo, ang lahat ng deed of absolute sale na ipinagmamalaki ni Alonzo ay walang bisa simula't simula pa lang. Paliwanag ni Attorney Robles ng may mariing boses. Ang kumpanyan itinayo niya ang pabrikang kinatatayuan ng Heritage Food ay nakatayo sa lupang ilegal niyang inangkin. Sa mata ng batas, ikaw pa rin ang may-ari ng lupang iyon ligaya. At ang bawat makina na nandoon ay maaari nating ipaselyo. Aling Ligaya, isang boses ang pumutol sa aming usapan. Si Lando kasunod ang halos 30 dating manggagawa ng pabrika na sinibak ni Alonzo. Lahat sila ay nakatayo sa harap ng aking maliit na pwesto. Ang kanilang mga muka ay puno ng uling. Mula sa palengke, ang kanilang mga damit ay kupas. Ngunit ang kanilang mga mata ay may kakaibang ningning. Narinig namin ang balita mula kay Nanay Berta, sabi ni Lando habang lumalapit sa akin. Aling Ligaya, wala na kaming trabaho. Ang mga pamilya namin ay nagugutom. Pero hindi kami papayag na ang kakanin na nagpakain sa amin ay gawing laso ng asawa mo. Kung lalaban ka, Aling Ligaya, sasama kami. Tumingin ako sa kanila. Ang mga lalaking ito ang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng malagyet araw-araw. Ang mga babaeng ito ang nagpupuyat para balutin ng dahon ng saging ang bawat piraso ng biko. Sila ang tunay na lakas ng Heritage Food, hindi ang mga mamahaling makina ni Celestine. Dahan-dahang lumapit si Lando at hinawakan ang aking kamay. Sumunod ang iba pang mga manggagawa hanggang sa ang aking kamay ay mapalibutan ng kanilang mga magagaspang may kalyo at nangingitim na mga palad. Ito ang bayanihan, ang pagkakaisa ng mga mahihirap na madalas ay minaliit ng mga taong nasa itaas. Salamat! Bulong ko, ang aking boses ay nanginghinig sa matinding emosyon. Salamat sa inyo. Noon nangarap ako na magkaroon ng malaking kumpanya para sa pamilya ko. Pero nagkamali ako. Ang tunay kong pamilya ay kayo, ang mga taong kasama kong nagpawis at nagluha sa bawat batch ng kakanin. Tumingin ako kay Attorney Robles. Attorney, maari ba tayong magtayo ng isang cooperative, isang kumpanya na pag-aari ng mga manggagawa mismo? Numiti ang matandang abogado. Iyan ang pinakamagandang paraan, Ligaya. Kapag binuo natin ang kooperatiba, ang lupa mo ang magiging kapital. At ang mga manggagawa ang magiging may-ari. Hindi na kayo mga domestic staff o kitchen helper lamang. Kayo na ang magiging mga boss ng sarili ninyong produksyon. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa dulo ng palengke. Ang mga tindarong nakikinig ay nagsimula ring sumigaw ng may kagalakan. Ang hiya na dinala ko sa palengke noong unang araw ay tuluyan ng natunaw na palitan ng isang dambuhalang lakas ng komunidad. Anong pangalan ng ating kooperatiba, Aling Ligaya? Tanong ng isang babaeng manggagawa. Tiningnan ko ang nahating mulde ng aking ina na nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Manansala Tradition, yan ang pangalan. Dahil ang lasa ay hindi kay Alonzo, ito ay nagmula sa tradisyon ng aking pamilya. Nagsimula kaming magplano. Sa tulong ng notebook na ibinigay ni Nanay Berta, alam namin ang eksaktong sangkap na ginagamit na yon ng Heritage Food na naglalaman ng mataas na chemical. Gagamitin namin ito para sa huling hakbang. Ngunit may isang problema, babala ni Nanay Berta. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng grand investor tasting sa loob ng pabrika. Darating ang mga foreign investors mula sa Singapore para tikman ang mga produkto bago pirmahan ang merger. Kapag napirmahan yon, mahihirapan na tayong bawiin ang lupa dahil papasok na ang dayuhang batas. Kung gayon, maring sabi ko habang hinahawakan ng 2 piraso ng basag na molde. Sa mismong araw ng tasting na iyon, dun natin sila haharapin. Ipakikita natin sa mga dayuhan kung anong uri ng heritage ang binibili nila. Tumingala ako sa bubong ng palengke.
Ang ulan ay tumilana at ang sikat ng araw ay nagsimulang tumagos sa mga butas ng yero, nag-iiwan ng gintong liwanag sa aming mga muka. Alonzo? Celestine, bulong ko sa aking isip. Ihanda nyo na ang inyong pinakamasarap na cake. Dahil ang kakanina ibibigay ko sa inyo sa susunod na linggo, ay may lasa ng katotohanan na dudurog sa inyong kaharian. Sa gitna ng masikip na pwesto sa palengke ang bango ng bagong luto naming biko. At sapin-sapin ay humahalo sa determinasyon ng bawat manggagawang naroon. Gamit ang mga lumang kawa at panggatong na kahoy, muling binuhay ng Manansala Tradition Cooperative, ang lasang kailanman ay hindi nakuha ng mga makina ni Alonzo. Ito ang aming huling paghahanda para sa araw ng paghuhukom. Aling ligaya, narito na po ang resulta ng laboratory test mula sa sample ng kargamento na pinigilan natin noong isang linggo. Hingal na, sabi ni Lando, habang iniaabot ang isang opisyal na dokumento. Binasa ko ang papel. Ang lebel ng chemical at preservatives ay higit pa sa itinakda ng batas para sa food safety. Ito ang aming bala. Attorney Robles, handa na po ba ang ating mga dokumento? Tanong ko sa matandang abogado na abala sa pag-aayos ng kanyang barong. Handa na, ligaya. Ang temporary restraining order para sa paggamit ng lupa ay lalabas na bukas. Pero kailangan nating pigilan ang pirmahan sa loob ng pablika ngayon din, bago mailipat ang pondo. Mariing sagot ni attorney. Sumakay kami sa isang lumang truck, ang truck na puno ng mga manggagawang may suot na simpleng t-shirt ng kooperatiba. Bit-bit ang mga bilaw ng aming sariling gawa. Habang papalapit kami sa dambuhalang gate ng Alonzo's Heritage Food, nakita ko ang mga mamahaling sasakyan ng mga foreign investors mula sa Singapore. Ang paligid ay puno ng mga security guard at mga dekorasyong pambisita. Ligaya, baka hindi tayo papasukin, kaba ni Nanay Berta. Huwag kayong mag-alala, Nanay Berta. Hindi tayo papasok bilang mga pulubi. Papasok tayo bilang mga tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan nila. Sabi ko habang tinitingnan ng titulo sa loob ng aking bag. Saktong pagbaba namin, hinarang kami ng mga guard, pero sa pagkakataong ito, si Attorney Robles ang humarap. Ito ay isang legal na notice. Ang sinumang humarang sa pagpasok ng tunay na may-ari ng lupang ito ay kakasuhan ng obstruction of justice. Dahil sa takot sa legal na banta dahan-dahang, bumukas ang gate. Naglakad kami patungo sa main conference hall. Mula sa labas, naririnig ko ang boses ni Alonzo na nag-iingles nagyayabang tungkol sa modernisasyon at global standards ng kanyang kumpanya. Nang buksan namin ang pinto, ang lahat ng mata ay lumingon sa amin. Nakita ko si Alonzo na nakatayo sa harap ng isang mahabang mesa na puno ng mga foreign investors. Katabi niya si Celestine na nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang mga sample ng heritage kakanin ay nakalatag sa mga porcelain plates, mukhang maganda. Pero alam kong walang lasa. Ligaya, anong kabaliwan ito? Sigaw ni Alonzo. Ang kanyang muka ay biglang namula sa galit sa harap ng mga dayuhan. Guards, get them out of here. Mr. Alonzo Manansala, manatili ka sa pwesto mo. Boses ni Attorney Robles ang umalingaw-gaw. Ang kliyente ko ay narito para maghain ng formal na protesta sa merger na ito, habil sa ilegal na paggamit ng kanyang lupa at paglabag sa food safety standards. Ang mga foreign investors ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Is this some kind of family drama? Tanong ng isang investor na taga Singapore. No sir, lumapit ako sa harap ng mesa, inilapag ang bilaw ng aming biko sa tabi ng kanilang modernong version. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang kinakain ninyo ngayon ay hindi heritage. Iyan ay lason na binalot sa magandang packaging. You're lying, sigaw ni Celestine. Our products are internationally certified. International certified, kinuha ko ang lab report at inihagis sa gitna ng mesa. Iyan ang resulta ng batch na balak niyong iship sa bansa niyo noong isang linggo. Puno ng preservatives. Gusto niyo bang sirain ang reputasyon ng kumpanya niyo sa pakikipag-merger sa isang taong kayang lasunin ang sarili niyang mga suki para lang sa kita? Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Alonzo. Tumingin siya sa mga investors, pilit nang umingiti. Don't listen to her. She's a disgruntled ex-employee. A former kitchen help. Former kitchen help? Tumawa ako ng mapait. Ako ang lumika ng lasang nagpayaman sa'yo, Alonzo. At kung talagang naniniwala ka sa sinasabi mong heritage, hamunin kita. Tumingin ako sa mga foreign investors.
Sirs, let's have a... Tikman ninyo ang gawa ng mga manggagawang sinibak niya at ang gawang lumabas sa mga makina niya. Ang dila ay hindi nagsisinungaling. Kung sino ang mas masarap siya, ang tunay na may-ari ng heritage. Nagkatinginan ang mga investors. Ang isa sa kanila, ang pinaka-senior, ay tumayo. I like this challenge. Simple and direct. Mr. Manansala, do you agree? Wala nang taka si Alonzo. Napapaligiran siya ng media ng mga investors at ang katotohanan. Fine. But after this, you will go to jail, Ligaya. Cliffhanger. Inihanda ang mga plato. Piniringan ang mga mata ng mga investors. 2 plato ang inilagay sa harap ng bawat isa sa kanila. Ang isa ay galing sa aming kawa sa palengke at ang isa ay galing sa conveyor belt ni Celestine. Habang isinusubo ng mga investors ang unang piraso, nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang katahimikan sa loob ng hall ay nakakabingi. Saktong pagbukas ng pinto, pumasok si Junjun. Nakita niya ako, nakita niya ang kanyang ama at nakita niya ang mga bilaw sa mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ma, bulong niya. Tumingin ang senior investor kay Alonzo pagkatapos ay sa akin. Inalis niya ang piring sa kanyang mga mata at iniluwa ang kakanin ni Alonzo sa isang tissue. Mr. Manansala, sabi ng investor ng may malamig na boses. We have a problem. A very big problem. Ang katahimikan sa loob ng conference hall ay kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Ang bawat foreign investor ay nag-aalis na ng kani-kanilang piring at ang tanging naririnig ay ang tunog ng tissue na ginagamit nila para iluwa ang kakanin na galing sa produksyon ni Alonzo. Si Alonzo ay nananatiling nakatayo nanginginig ang mga kamay habang ang mga pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling barong. Mr. Manansala, ulit ng senior investor mula sa Singapore, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Ang produktong ipinatikim mo sa amin kanina ay hindi pagkain. It tastes like medicine and industrial chemicals. At ang texture, it's rubbery. Is this what you call heritage? Sir, wait! Baka may nagsabotage lang sa batch na ito. Pilit na sigaw ni Alonzo habang lumingon sa akin ng may halong puot. It's her! Siya ang nagdala ng malas dito! No, Mr. Manansala, sumingit si Attorney Robles habang inilalapag ang isang opisyal na report sa gitna ng mesa. Ang kakanin na iniluwa nyo ay ang eksaktong batch na lumabas sa inyong modernong makina ngayong umaga. At ang kakanin na inyong ginuya at nilunok ng may ngiti iyon ay gawa ng aking kliyente si Miss Ligaya sa isang lumang kawa sa palengke. Tumingin ang mga investor sa plato ng aking biko. Halos maubos nila yon. This, turo ng isang investor sa gawa ko. This tastes like home. It has soul. Why is there a huge difference, Mr. Manansala? Sabi mo ay hawak mo ang orihinal na recipes. Huminga ako ng malalim at humakbang pasulong. Tinitigan ko si Alonzo ng diretso sa mga mata. Sa sandaling, ito hindi na ako ang asawang nagmamakaawa. Ako na ang boses ng katarungan. Hindi nakuha ng mga makina mo ang lasa, Alonzo, dahil linakaw mo lang ang mga salita pero hindi mo naintindihan ang sining. Sabi ko ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Sa notebook na kinuha ko sa factory, ang Code 402 ay hindi lang tungkol sa timbang ng asukal. Ito ay tungkol sa pag-aapoy ng pag-ibig, ang tamang init ng uling na kailangang dahan-dahan para lumabas ang langis ng niyog. Pinalitan mo ng steam heaters at chemical thickeners ang lahat para lang gumilis ang produksyon. You killed the soul of the recipe just to fill your pockets. Shut up, Ligaya! Sigaw ni Celestine na ngayon ay hindi na makapagtago ng kanyang kaba. Money talks. This merger will bring billions. It doesn't matter if the taste changed a bit. The market will buy the brand. The market is not stupid, Miss Celestine, sagot ng senior investor habang tumatayo. In our country, quality is everything. And based on these lab reports, your company is a lawsuit waiting to happen. High chemical levels forged land titles, and a founder who treats his own wife like a criminal. This is a toxic partnership. Tumingin ang investor kay Alonzo at pagkatapos ay sa akin. We are officially withdrawing our offer. At sisiguraduhin naming malalaman ng aming network sa buong Asia ang tungkol sa panlilinlang na ito. No, wait, let's talk! Sigaw ni Alonzo, akmang hahabulin ng mga investors,
pero hinarangan siya ng mga security agents na kasama ni Attorney Robles. Mr. Manansala, hindi na investors ang kailangan mong harapin, sabi ni Attorney Robles habang iniaabot ang isang opisyal na sulat. Ito ay isang cease and desist order. Simula sa oras na ito, bawal nang gamitin ng kumpanyang ito ang pangalang Alonzo's Heritage dahil ang pangalang Heritage ay pag-aari ng Manansala Tradition Cooperative. At ang lupang ito, nakapadlock na ang main gate. You are trespassing on Miss Ligaya's land. Napaupo si Alonzo sa kanyang upuan tila ba gumuho ang buong mundo niya sa isang segundo. Napalingon siya kay Celestine, umaasang tutulungan siya nito. Celestine, please talk to your father, pakiusap ni Alonzo. Tumingin si Celestine kay Alonzo nang may pandidiri. My father only invests in winners, Alonzo. And right now, you are a loser and a fraud. Don't ever call me again. I don't want my name associated with a man who stole from his own family. Mabilis na naglakad. Palayo si Celestine. Hindi man lang nilingon ang lalaking dati, ay pinagmamalaki niya. Ang public hiya na binalak ni Alonzo para sa akin ay siya palang susunog sa kanya ng buhay sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Junjun sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita niya ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang ama at ang tatag ng kanyang ina. Ma, bulong niya ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Mapatawarin mo ako. Nabulag ako sa mga pangako ni Papa. Akala ko tama siya. Pero ma, ikaw pala ang totoo. Ikaw pala ang lahat. Nanginginig ang aking mga kamay. Gusto ko siyang yakapin pero ang hapdi ng pagtalikod niya sa akin sa palengke ay nandoon pa rin. Tinitigan ko siya hindi bilang isang galit na ina, kundi bilang isang babaeng natuto ng tumayo sa sariling mga paa. Junjun, sabi ko ang aking boses ay malumanay pero matatag. Ang pagpapatawad ay hindi basta ibinibigay dahil lang sa nakita mo ang pagkatalo ng ama mo. Pinatunayan mo sa akin na mas pinahalagahan mo ang Amerika kaysa sa pawis ng nanay mo. Ngayon, kailangan mong matutunan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang manansala. Ang aming pamilya ay hindi sumusuko at hindi rin ang iiwan para sa pera. Yumuko si Junjun, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Maayaw ko na mag-Amerika. Gusto kong tumulong sa inyo. Kahit tagahalo lang ang malagkit, ma. Please. Tumingin ako sa paligid. Ang mga manggagawa ko, sina Lando, Nanay Berta at ang iba pa ay nakatayo sa likuran ko. Sila ang pamilyang hindi ako iniwan. Lando, dalhin ang mga bilaw natin sa labas, utos ko. Ibigay sa lahat ng mga empleyadong nasa gate. Iparanasa kanila ang tunay na lasa ng Manansala tradisyon. At Alonzo, lumingon ako sa lalaking dati kong minahal, ang lalaking itinuring kong mundo. Nakaupo siya doon mag-isa sa gitna ng marangyang hall, habang ang bawat ilaw ng chandelier ay tila nagpapamuka sa kanya ng kanyang pagkatalo. Alonzo, sabi ko. Ang basura na itinapon mo sa hotel, yan pala ang kaysa-isang bagay na kayang magsalba sa'yo. Pero huli na, ang heritage ay hindi kailanman naging sa'yo. Dahil ang heritage ay hindi nakasulat sa pera, ito ay nakaukit sa puso ng mga taong pinaglingkuran mo ng may kasinungalingan. Habang naglalakad kami palabas ng pabrika, narinig ko ang malakas na kalabog sa loob ng hall. Si Alonzo sa kanyang desperasyon ay hinahagis ang mga plato ng kakanin na galing sa kanyang makina. Isang matinding pagsisigaw ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Saktong paglabas namin sa gate, nasalubong namin ang mga sheriff ng korte. Isinasara na nila ang malaking gate ng pabrika. Nakita ko ang muka ni Inang Susing na nakadungaw mula sa bintana ng opisina sa itaas. Ang kanyang muka ay puno ng takot habang nakikita ang mga pulis na papalapit. Aling Ligaya, tawag ni Lando. Anong gagawin natin sa mga order na darating? Tumingin ako sa langit. Ang araw ay nagniningning nagbibigay ng bagong pag-asa. Sabihin mo sa kanila ang Manansala tradisyon ay bukas na para sa lahat. At sa pagkakataong ito, walang sinumang makakapagtanggi sa atin. Pero may isang bagay ako napansin sa loob ng aking bag. Ang orihinal na titulo ng lupa, may isang bahagi doon na may annotation na hindi ko napansin kanina. Isang annotation na nagsasabing, ang lupang ito ay may nakabaong utang na hindi nabayaran ni Alonzo at ang buong kumpanya ay maaring ma-foreclose sa loob ng 48 oras. Attorney, bulong ko,
Mukhang hindi lang si Alonzo ang kailangang bumagsak. Ang kumpanyang ito ay isang malaking bitag. Ang tunog ng bakal na kadenang, ipinupukpok sa main gate ng pabrika, ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasing lakas ng bawat tibok ng aking puso. Sa harap ng mga sheriff ng korte, vakat daisiat ng bangko, ang dambuhalang logo ng Alonzo's Heritage Food ay dahan-dahang tinatakpan ng tilang itim. Ito ang opisyal na foreclosure. Sa loob ng 48 oras, ang lahat ng makina kagamitan at maging ang pangalan ng kumpanya ay kinuha na ng bangko dahil sa bilyong pisong utang na itinago ni Alonzo. Hindi maari ito akin, ang kumpanyang ito. Ako ang bida rito. Narinig ko ang paos na sigaw ni Alonzo mula sa loob ng main office. Lumabas siya gusot ang barong gulo-gulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit at desperasyon. Hawak-hawak siya ng 2 security guards na ngayon ay hindi na siya sinusunod, kundi inilalabas na siya sa sarili niyang gusali. Ligaya, itigil mo ito. Sigaw niya nang makita niya ako sa gitna ng driveway kasama ang aking mga manggagawa. Sabihin mo sa kanila na hindi mo itutuloy ang demanda, mag-merger tayo, Ligaya. Gagamitin natin ang pangalan mo, babalik ka sa mansyon, magiging pamilya tayong muli. Isipin mo si Junjun. Tumigil ako sa harap niya. Tumingin ako sa lalaking ito na dati kong sinamba. Wala na akong nakitang Jamdock Alonzo. Ang nakikita ko na lang ay isang taong nalunod sa sariling kasakiman hanggang sa wala na siyang makapitan. Isipin si Junjun. Mahinaon kong sabi sapat na para marinig ng lahat. Naisip mo ba si Junjun noong tinuruan mo siyang ikahiya ang sarili niyang ina? Naisip mo ba ang pamilya noong nagnakaw ka ng dokumento para agawin ang lupa ng mga magulang ko? Alonzo, huli na ang lahat. Ang merger na sinasabi mo ay patay na. At ang pamilyang binuo natin, ikaw mismo ang sumunog sa pundasyon nito. Ligaya, pakiusap. Lumuhod siya sa harap ko sa gitna ng kalsada, sa harap ng kanyang mga dating empleyado na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong awa at pandidire. Huwag mong hayaang mawala ang lahat. Ang mansyon, ang mga sasakyan, mawawala lahat sa atin. Hindi mawawala sa atin, Alonzo. Pagtatama ko. Mawawala sa iyo. Dahil ang lahat ng luho mo ay itinayo mo sa utang at sa pawis ng mga taong minaliit mo. Kami, wala kaming mawawala. Dahil ang aming yaman ay nasa aming mga kamay at sa aming danggal. Sa sandaling yon, lumabas si Inang Susing mula sa lobby. Bitbit ang kanyang mamahaling Hermes bag na ngayon ay tila ba napakabigat para sa kanyang nanghihinang mga braso. Pagkakita niya sa akin, nagbago ang kanyang muka mula sa takot, naging isang mapagkunyari at nagmamakaawang binan. Ligaya, anak ko. Lumapit siya at akmang hahawakan ang aking kamay. Patawarin mo kami. Nadala lang kami ng ambisyon. Di ba't utang na loob mo rin sa amin ang pagkakaroon ng maayos na buhay noon? Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Tiningnan ko si Inang Susing. Naalala ko ang basag na molde ng aking ina sa ilalim ng kanyang tsinelas. Naalala ko ang bawat salitang basura na ibinato niya sa akin sa loob ng 20 taon. Inang, binitawan ko ang kanyang kamay ng dahan-dahan. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng pagnanakaw. 20 taon ko kayong pinagsilbihan. 20 taon ko kayong pinakain mula sa pagtitinda ko sa palengke. Kung may utang na loob man dito, kayo ang may utang sa akin. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako katulad ninyo. Hindi ko kayo kailangan saktan. Ang makita ninyong ang tinderang amoy niyog, ang nagmamay-ari na ngayon ng lupang kinatatayuan nyo. Iyon ang pinakamalaking kabayaran. Kinuha ni Attorney Robles ang isang folder at inabot sa mga kinatawan ng bangko. The Manansala Tradition Cooperative led by Miss Ligaya has officially placed a bid to acquire the foreclosed equipment and the production line, deklara ni Attorney. With the backing of our new ethical investors, we are taking over the operations. No worker will be laid off. Today, the factory reopens under new management. Isang dambuhalang hiyawan ng kagalakan ng sumabog mula sa mga manggagawa. Nagyakapan sina Lando, Vananay, Berta. Ang mga tinderong kasama ko mula sa palengke ay nagsimulang mag-abot ng mga kakanin sa lahat. Ang bango ng tunay na gata at malagkit ay muling namayani tinataboy ang amoy ng chemical at plastic na namuno sa loob ng maraming taon. Si Junjun ay lumapit kay Alonzo, na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin.
Inalalayan niya ang kanyang ama na tumayo. Papatama na, sabi ni Junjun. Hindi mo na siya pwedeng saktan. Sumama ka na sa amin ni Lola. May maliit na paupahan si nanay na ibinigay para sa inyo. Hindi kayo magugutom pero kailangan nating magsimulang muli sa ibaba. Paupahan 1 kwarto lang, reklamo ni Inang Suseng. Tinitigan siya ni Junjun ng may matinding lungkot. Yun lang ang karapat-dapat sa atin ngayon, Lola. Pasalamat tayo at may puso pa rin si nanay kahit na itinapon natin siya. Pinanood ko silang maglakad palayo ang magina at ang aking anak. Isang masakit na tanawin. Pero alam kong ito ang kailangan nila para magising sa katotohanan. Hindi ko sila pinabayaan, pero hindi ko na rin sila hahayaang sirain ang buhay ko muli. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa kanilang kadena. Habang isinasara ang pinto ng sasakyan ni Alonso na ngayon ay hiilahin na rin ang bangko, nakita ko si Celestine na dumaan sakay ng kanyang bagong sports car. Hindi niya man lang tinignan si Alonso. Para sa kanya ang isang lalaking walang pera ay wala ring kwenta. Isang huling leksyon para kay Alonso, ang pag-ibig na binili ng pera ay mawawala rin kapag ang pitaka ay tuyo na. Pumasok ako sa loob ng factory hall. Tumigil ako sa harap ng malaking wall kung saan nakasabit ang mga diploma at parangal ni Alonzo. Isa-isa ko itong ipinababa. Nay Berta, tawag ko. Ilabas mo ang orihinal na molde ni nanay, iyong nabasag nila. Pero Ligaya, basag na yon, hindi na magagamit, sabi ni Nanay Berta. Mumiti ako. Inilabas ko ang 2 piraso ng kahoy mula sa aking bag. Pinagdikit ko ito gamit ang aking mga kamay. Gagamitin natin ito. Kahit may lamat, kahit may bakas ng pagkabasag ito, ang magpapaalala sa atin kung saan tayo nanggaling. At bukas sa unang batch ng produksyon ng Manansala Tradition, ang bawat kakanin ay magkakaroon ng tatak ng molding ito. Biglang tumunog ang telepono sa main desk. Isang tawag mula sa Singapore ang senior investor na tumangi kay Alonso kanina. Miss Ligaya, boses ng dayuhan. I heard you just acquired the factory. We are still interested in the soul of your Biko. Can we talk about a new fair contract? We want to help you bring the real heritage to the world. Napapatin ako sa labas sa aking mga manggagawa na masayang naglilinis ng bakuran. Ang tagumpay ay abot kamay na. Pero bago ako sumagot, nakita ko ang isang familiar na anino sa gate, isang lalaking matagal ko nang hindi nakikita ang kapatid ni Alonzo na matagal nang itinaboy ng pamilya dahil sa pagtatanggol sa akin noon. Ligaya, tawag niya. May dalang balita ako tungkol sa huling testamento ng tatay mo. May isa pa palang lupang hindi nahanap ni Alonzo. Nanlaki ang mga mata ko. Ang laban sa katarungan ay may isa pa palang lihim na kabanata. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng aking bagong opisina sa pabrika ay kasing liwanag ng pag-asang nararamdaman ko ngayon. Wala na ang mabigat na amoy ng chemical. Ang buong pasilidad ay amoy sariwang gata pandan at ang tamis ng bagong lutong malagkit. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mabawi ko ang lupa at itayo ang kooperatiba. At sa araw na ito ang Manansala Tradition ay opisyal ng ilulunsad sa merkado ng Singapore. Ligaya, tawag ni Ben ang kapatid ni Alonzo na matagal nang nawala, at ngayon ay katuwang ko sa pagpapatakbo ng mga plantasyon. Narito na ang mga huling papeles ng lupang hinahanap natin. Tama ang hinala ni Tatay Juan? Ang kaisa-isang ektaryang hindi nahanap ni Alonzo ay ang mismong niyugan kung saan nanggaling ang mga unang sangkap ng kumpanya. Hinawakan ko ang dokumentong iniabot ni Ben. Ang lupang iyon ay hindi lang basta lupa. Iyon ang puso ng aming mga recipe. Naitago ito ng tatay ko sa ilalim ng pangalan ng isang malayong kamag-anak para masigurong hindi ito mawawala sa pamilya. Salamat, Ben. Kung hindi dahil sa iyo, hindi natin makukuha ang orihinal na lasa na hinahanap ng mga investors. Ngumiti ako ng may kapayapaan. Wala yon, Ligaya. Ginawa ko ito dahil ikaw ang tunay na nag-alaga sa dangal ng mga manansala, hindi ang kapatid ko. Sagot ni Ben ng may paggalang. Lumabas ako sa main production floor. Nakita ko si Junjun. Hindi na siya ang lalaking nakaputing t-shirt na takot madumihan. Ngayon, suot niya ang uniforme ng kooperatiba pawis na pawis at seryosong hinahalo ang isang malaking kawa ng biko. Hindi na siya nag-aaral sa Amerika. Pinili niyang mag-aral dito sa mismong kusina kung saan nagsimula ang lahat. Nang makita niya ako, tumigil siya at lumapit.
Maluto na ang unang batch para sa shipment. Pakitikman niyo po kung tama ang code point na itinuro niyo. Kumuha ako ng maliit na bahagi. Ang tamis ay sakto. Ang texture ay kasing kinis ng porselana at may hagod ng pagmamahal. Tumango ako sa kanya. Perfect, Junjun. Proud ako sa'yo, sabi ko. Yumakap ang anak ko sa akin. Mapatawarin mo ako kung naging bulag ako noon. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na yaman ay hindi nasa sweet o sa Amerika, kundi sa bawat patak ng pawis na ibinubuhos natin para sa mga taong nagtitiwala sa atin. Pinunasan ko ang luha sa kanyang pisingi. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, pero sa bawat araw na nakikita ko siyang nagkatrabaho kasama ang mga manggagawa, unti-unting naghihilom ang sugat sa aking puso. Sa dapit hapon, habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, nakita ko si Lando na galing sa labas. May dala siyang balita tungkol kay Alonzo Fainang Susing. Aling Ligaya, bulong ni Lando. Nakita ko po si Sir Alonzo kanina sa palengke. Nagtatrabaho siya bilang tagabuhat ng mga sako. At si Inang Susing, balita ko po ay ibinibenta na ang kanyang mga huling alahas para lang pambayad sa upa ng maliit nilang kwarto. Sandali akong natigilan. Maari ko silang kutyain. Maari ko silang pagtawanan. Pero ang pusong pinalaki sa hirap at pagmamahal ay walang puwang para sa higanti. Lando, sabi ko habang binubuksan ng aking pitaka. Ibigay mo ito sa kanila. Sabihin mo ay galing sa kooperatiba bilang humanitarian aid. Huwag mo sasabihin galing sa akin. Ayaw kong isipin nilang ito ay limos. Gusto kong isipin nilang ito ay pagkakataon para mabuhay ng marangal kahit sa maliit na paraan. Napakabuti niyo po, Aling Ligaya, hanga ni Lando. Hindi ako mabuti, Lando. Sadyang alam ko lang ang pakiramdam ng mawalan. Kaya hindi ko kayang makita ang kahit na sino, kahit ang mga taong nanakit sa akin na magdusa ng labis. Ang katarungan ay naibigay na ng batas. Ang awa ay tungkulin ko na bilang tao. Kinabukasan ang grand launching ng Manansala Tradition ay ginanap sa mismong sali ng hotel kung saan ako itinanggi ni Alonzo 6 na buwan na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakatayo sa ulan. Nakasuot ako ng isang eleganteng Filipiniana na gawa sa lokal na tela. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at sa aking leeg ay nagniningning ang orihinal na kwintas ng aking ina. Sa harap ng mga kamera, sa harap ng mga investors at sa harap ng buong Pampanga, itinayo ko ang bilaw ng aming biko. Ang lasang ito! Simula ko ang aking boses ay malakas at puno ng dignidad. Ay, hindi galing sa teknolohiya. Hindi ito galing sa ambisyon ng isang tao. Ang lasang ito ay galing sa bawat tinderong gumigising ng 3:00 ng madaling araw. Galing ito sa bawat manggagawang nagmamahal sa kanilang ginagawa. At higit sa lahat, galing ito sa katotohanan na ang bawat pamilya ay dapat pahalagahan hindi dahil sa pera, kundi dahil sa sakripisyo. Isang dambuhalang palakpakan ang sumabog sa ballroom. Nakita ko ang mga foreign investors na tumatango ng may paghanga. Nakita ko ang mga manggagawa ko na nakasuot ng kanilang pinakamagandang barong na katayo ng may taas, no? Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa akin ang senior investor. Miss Ligaya, you are not just an entrepreneur. You are the heart of this tradition. We are honored to carry your name. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, narinig ko ang pangalan ko na itinatangi hindi bilang asawa ni Alonzo, kundi bilang Ligaya Manansala, ang babaeng gumangon mula sa putik para ibalik ang tamis sa mundo. Naglakad ako palabas ng hotel. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng mahina, pero sa pagkakataong ito, may hawak akong payong na itim at sa tabi ko ay ang aking anak na si Junjun. Masaan tayo pupunta? Tanong niya. Sa palengke, sagot ko ng may ngiti. Doon natin ititira ang selebrasyong ito kasama sina Aling Tasing. Dahil doon nagsimula ang lahat, at doon natin laging tatandaan kung bakit tayo narito. Habang sumasakay kami sa sasakyan, tumanaw ako sa malaking billboard na dating kay Alonzo. Ngayon, ang nakasulat na doon ay, ang gabi ay lumipas ang bagyo, ay natapos na. At sa pagsikat ng bagong araw, alam ko na. Ang heritage na tunay ay kailanman ay hindi na mawawala, dahil ito ay nakaukit na sa puso ng bawat Pilipinong naniwala sa tamis ng katarungan.